Naniniwala ba kayo sa kasabihan na taon ang binilang mo para kitain ang pera, taon ang binilang mo para ipunin ang pera, pero isang maling desisyon lang ang kailangan mo para maubos ang iyong pera? Kung ayaw nyo mangyari yan sa inyo, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Today, we are going to talk about the topic of investment. Itong investment na ito, sinasabi ko parati, ang dami po nalulugi, ang dami po talagang nai-scam, at may kasabihan nga sa huli ang pagsisisi. Kaya nga naniniwala ba kayo sa katagang prevention is better than cure? Kung kayo naniniwala, type naniniwala sa comment section. Dahil sa video na ito, pag-uusapan po natin ang 10 wise questions to ask yourself before making an investment. Kaya mga friendship, itong kailangan natin gawin na ito po ay isang free coaching session na rin po para sa mga loyal followers and subscribers ng channel na ito. I want to coach you personally. Treat this as a coaching session, especially if you are contemplating, entertaining the idea na gusto mo magpalago ng pera. Okay? Kumuha kayo ng ballpen at papel para lang tayo nag-uusap. Number 1, ang unang tanong na dapat sagutin ninyo is, what are your investment goals? Ano bang purpose ng pag-i-invest mo? Number 1, gagamitin mo siya bilang cash flow. When you say cash flow, yung kikitain mo, yung tubo, yan ang pang-araw-araw na pangailangan mo. Ang goal mo ba is padamihin ang pera mo? When you say padamihin, growth. Gusto mo padamihin. Or number 3, ang goal mo lang talaga is ayaw mo lang lumiit ang halaga ng pera mo. So, kailangan malaman mo. Pag sinabi ko ay gusto ko for cash flow purposes, make sure yung gagawin mong investment ay kaya talagang tapatan yung pangangailangan mo. Kung ang kailangan mo ay nasa 20,000 pesos per month, make sure pag ikaw ay nag-invest, may bumapasok na 20. Kung hindi pumapasok ang 20,000 based on your investment, bakit ka mag-i-invest? Hindi mo naman tinatamaan yung target mo. So, number 1, ano ang imong goal? Number 2, bago ka mag-invest, second question, this is a very important question that you need to ask yourself. Pag ito kinaligtaan mo, tsak na lugi ka. What is your risk tolerance? Anong klase kang investor? Oo, are you a conservative, moderate, or aggressive? When you say conservative, nasa low ka, mababa. Gusto mo moderate, gitna, aggressive, mataas. Anong klaseng type of investor ka? Kasi kung mag-i-invest ka, dapat tugma. Tugma ang pag-i-investan mo sa iyong personality. Halimbawa, kung gusto mo, di ba, pumunta sa isang lugar, 3 choices. Pwede kang maglakad, pwede kang magbike, or pwede kang magsasakyan. Kung gusto mo, ikaw, tatanungin kita, pinakamabilis, pinakamatulin, ano dapat sasakyan mo? Siyempre, sasakyan. Kung gusto mo moderate, bike. Kung gusto mo talagang mabagal lang, chill-chill lang, di ba? Di maglakad ka. Ganun din po. Alam nyo ba, lahat ng investment po, may mga investment na mabagal, may mga iba gitna, may mga iba mabilis. Pero tatandaan nyo, pag tayo po ay nag-invest sa mga matataas, ng mga investment, mayroon tayong tinatawag na rule. The higher the interest, the higher the risk. The lower the interest, the lower the risk. Kaya nga pagdating sa bangko, talagang low risk siya. Pero mababa ang interest. Pero yung may mga iba, matataas ang interest, mataas ang risk. Are you learning so far? Third question, bago ka mag-invest, nako, mamahalin nyo ako after this session, mga kaiponaryo, okay? Do you understand the investment that you're getting into? If the answer is no, wag. Gusto mong malaman kung naintindihan mo. Kung kaya mong ipaliwanag sa akin. Kung kaya mong ipaliwanag sa iba. O sige, gusto mong NFT, non-fungible token, o NFT, parang crypto. Paliwanag mo kasi ibig sabihin ng NFT. Paliwanag mo ibig sabihin ng blockchain. Nasaan ang value ng NFT? Nasa image ba? Diba? So in other words, if you cannot explain it, you cannot understand it. The reason why I can explain all of this thing to you, kasi intindihan ko. So third. Naku, 3 questions pa lang to. Baka sablay na sablay ka na. Number 4 question, bago ka mag-invest. What is the expected ROI? Ano yung ROI? Return of investment. Magkano pwedeng potential kitain yan? Again, mababa, moderate, o mataas. Di ba? Pag sinasabing, ay, mababa pwede pang conservative. Moderate, o gitna, ay, moderate pwede. Ay, mataas. O, ibig sabihin aggressive. Kaya, kailangan alamin mo. And then, number 5 question, bago ka pa mag-invest, nilagay mo ba, tinodo mo ba lahat ng investment mo sa iisang ikang investment? Or is it diversified? When you say diversified, nag-invest ka dito sa A, tapos meron ka rin sa B, meron ka sa C, just in case malugi si A, meron ka pa si B and C. Kaya ako, diversified po ang investment ko. Meron akong time deposit, meron akong T-bills, meron akong tinatawag na government bonds, meron din po akong UITF, meron din po akong cryptocurrency, meron din ako sa stock market. So, just in case na may bumaba, may pansalo.
Are you learning so far? Kaya nga tatanungin ko bago pa tayo magpatuloy, if you're learning, type learning naman sa comment section. Kakamustahin ko naman si Kinematics, at the same time si Tizoy, But PV, and si Christian Walk. Christian Walk, yes. Pa-shout out daw, Sir Wealthy Coach. Number 6 question that you need to ask yourself before you invest, what are the costs involved? Ano yung say cost? Hindi lang perang ilalabas mo. Mag-ingat po kayo sa mga fees, charges. Nako, baka matyak ka na lang. Sa mga taxes. Baka yung kikitain mo after ng mga taxes na yun, mga charges na yun, mga gas fees na yan, walang natira? Yes, yun po ang pwede mangyari. Kaya alamin nyo muna. Number 7, what is the timeline? When you say timeline, gaano katagal bago ka babalik? Yung tinatawag nating ROI. Is it short, medium, and long? Ayan na naman po tayo. Diba? Tapos, pag sinasabi mo short, medium, and long, syempre, pag cash flow, ang goal mo, dapat short. Dapat every month may nakukuha ka. O medium. O kunyari, medium naman. Like, for example, mga 6 months, 1 year. Diba? Pag long naman, pag sinabi mo, mga 5 years, 10 years, ganun. Kaya nga, aalamin mo muna bago ka mag-invest, mga friends, para tugma. And then number 8, bago kayo mag-invest, ask yourself, did you do your assignment? Have you conducted due diligence? Pinag-aralan mo na ba? Nag-research ka na ba? Hindi porket, ay, maganda daw eh. Yung nagsabi. Sabi nila, ayun. Tapos na yun, bandwagon effect. Tapos naloko ka. Kaya nga, make sure lang, pag-aralan nyo muna. Ito lang po ang rule, bago ka mag-invest. Pag may duda ka, kahit 1% na duda, huwag mo pasok. Not worth it. Believe me, pag may 1%, I've learned from my mistakes and don't make the same mistake. Pag may duda, huwag pasukan. Pag nawawalan ka ng peace of mind, huwag pasukan. Huwag mo na kumpisiin sarili mo. Gets mo? Ito lang, tanungin kita. How many times na nagduda ka nung umpisa, pero kinonvince mo yung sarili mo dahil nga nasilaw ka at nalugi ka? Type lugi sa comment section. Type lugi. Umamin ka. Umamin ka. Number 9. Question that you need to ask yourself before you invest, can I afford to lose the money I invested? Just in case. Wala tong pera na ito, masisira ba ang buhay ko? Pag ang sagot mo ay yes, hindi ka dapat maglabas ng pera. Kasi masisira nga ang buhay mo. Tinodo mo, di ba? And last but not the least, ang panalong-panalo to. Am I seeking professional advice? Naghanap pa ako ng mga expert, yung mga marurunong sa pera, yung magagaling, yung may karanasan na bago ako mag-invest. Pag ang sagot mo ay hindi, wag muna, di ba? Wag kang mahiyang magtanong. Again, it's up to you. It's your money. Pero if you don't do due diligence, hindi mo alam kung anong goal mo, anong risk tolerance mo, hindi mo naiintindihan, yung investment papasokan, ay sakit noon, di ba? Hindi mo alam ROI, hindi ka diversified, tapos hindi mo alam yung mga fees, charges, hindi mo alam kailan babalik, ay nako, hindi ka nag-aral, tapos ininvest mo pa yung perang pwedeng ikasira ng buhay mo at di ka nagtatanong. Condolence. Ay nako, lalo na mga kababayan kong OFW, please, gusto kong i-replay itong video na ito. Watch and watch this video until such time it gives you and it brings you into your heart. Parang sinabi ni Chinky ganito, sabi ni Chinky ganito. Kahit nga ako nagkamali na ako dati, kaya huwag nyo nagayahin ng pagkakamali ko. Again, prevention is better than cure. And I will end by saying this, my friends. It took you a lifetime to earn the money, a lifetime to save the money, but it only takes you one bad decision to lose everything. Ang tanong ko, gusto mo bang mawala ang pinagpagura mong pera? Yes or no? Type lang. Pag ang sagot mo no, pag-aralan nyo muna. Kaya para sa mga taong gusto talaga mag-aral, ang challenge ko, subscribe na kayo sa channel na ito para mas marami pa kayong matutunan. At kung may mga videos pa ako itong series na ito, panoorin nyo yung ibang series na 10 wise questions that you need to ask yourself before. Sana naman nakatulong po. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.